What's up, my fellow MMA super fans? My name is Nisi Kashana, and today it's our pleasure to introduce to you one of the up-and-comers from Benguet who will be making his pro debut on May 25. Let's all welcome Denver Songgaben. Ading, we're glad to have you on the program today. Thank you kuya din sa pag-invite sa amin. Thank you. And Baka sa amin ka naman, isa ka lang. Well, Denver, you're fighting on May 25, nabanggit natin kanina, at Zeus Combat League's first event titled Ground Zero. Gaganapin ito sa SM North and sa Sky Dome in Quezon City. Sa mga hindi pa nakakabili, this is your chance. You can go to the venue or you can order online sa Facebook page mismo ng Zeus Combat League. Ito nga si Denver will be making his pro debut against Jason Miralpes ng Warriors MMA Academy in a flyweight bout. Ading, how excited are you to have this kind of opportunity, pati exposure na for sure will benefit your young career moving forward? I think excited po akong lumaban. Then first time po talagang lumaban ng ganitong kalaki. So I think gagawin ko lahat para manalo. All right. Uh, Denver, for the last 5 years, talagang nag-intay ka na ganito kalaking opportunity. And kung ako ang titingin, kayong tatlo, si ikaw, si Aaron Posawen, si John Serbo, para sa akin, kung obserbahan ko, talagang hinog na kayo for this kind of platform. Can you describe the impact na meron na kayong, sa tagal-tagal nyong inintay, meron na kayong opportunity to showcase your skills on a much bigger stage? Ganun nga po kuya, sa tagal namin nakapaghintay. So parang excited talaga kasi na anong tawag dito, talagang na-stuck talaga kami sa Ah, dito sa Benguet eh. Wala kasing palaro dito kaya ayun, super excited talaga na may level may up. opportunity na Ah, dumating. yan. Ayun po. Ayan. Ikaw ba, Denver, o sa tagal na nag-iintay ka, pareho yung nasabi ni John at ni Aaron na parang nagkaroon din sila ng self-doubts na or napatanong din sila na darating pa ba kaya yung opportunity na makakalaban sila sa mas malaking stage. Ikaw ba nagkaroon ka rin ng scenario na gano'n na parang napa-question ka na rin na darating pa ba itong opportunity na pinapangarap ko? Sa akin naman po kuya, parang I believe kasi sa team ko is kay Kuya Edward, sa Ah. mga ka-teammate ko na darating at darating din kaya hinintay ko na lang talaga itong Ah. pagkakataon. So ayun, talagang nag-train hard talaga ako dito sa paparating na laban. Speaking na, ayun nga, yung mga kasama mo sa Lions Nation MMA, hindi biro. Nabanggit mo nga, Edward Pulayang, hindi lang si Edward, may Joshua Pasio, may Kevin Belingon, may Honorio Banario, may Edward Kelly, may Jeremy Pacatio, Danny Kingad, at ngayon nakikita namin na mas madalas si Stephen Loman. Ano yung masasabi mong advantages bilang young fighter katulad mo na sa araw-araw na ginawa ng Diyos, kasama mo sila sa ensayo? Sa akin parang isang privilege saka isang honor kasi Ah. matataas na talaga yung level nila. So kailangan mo talagang everyday andon para ah, yung level mo parang tataas din. So talagang sobrang happy po kasi sila po yung napapartner ko sa sparring, sa mga grappling. Talagang na-challenge ka everyday kasi sila yung mga kinakasama mo, kuya eh. Yeah. Yeah. Ah, Denver, ano naman yung masasabi mong challenges or expectation? Pwede rin natin banggitin na pressure na yung mga kasama mo sa ensayo
ay superstars. Ano po yun, kuya? Ano yung masasabi mong challenges o sabihin natin pressure? Meron bang pressure na dahil ang mga kasama mo sa ensayo ay mas established, mas kilala, superstars at may narating na sa sport ng mixed martial arts? Dami pong pressure, kuya, kasi medyo as in talaga mataas yung level ng grappling tsaka striking nila eh. So, Oh, kailangan mo talagang mag-ingat kasi pag di ka mag-iingat, wala eh. oh, Talagang it's either, anong tawag dito? yeah. Paglalaroan ka, talagang paglalaroan ka na lang nila eh. Parang Oh, parang anong tawag dito? Yung talagang nilalaro-laro, oh. parang nilalaro-laro yung ano ka. So kailangan mo talagang gamitin din Sumab- tong utak mo. Uh, pero hindi lang malaki bang puro pa. pero malaki bang factor sa iyo na ganun yung sa development mo as an athlete kasi ang mga nakakasama mo battle tested athletes na at the same time may narating na sa sport. Opo kuya. Marami po kasi silang binibigay na payo tsaka yung mga new techniques na kailangan naming gawin sa laban. Ah, Denver, nung nung establish o sabihin natin when Lions Nation MMA was formally introduced last year, isa ka sa mga nasama sa grupo. Ikaw yung isa sa mga napangalanan bilang parte ng grupo. Ang tanong ko lang, what made you decide to join Lions Nation MMA at samahan sila sa grupo na to? Ah, ah, Talagang nag-stick talaga kasi ako kay Kuya Edward kaya talagang sinamahan ko sila then I believe na talaga siya din yung parang nagiging nakikita kong mentor kasi Ah, ah, marami na siya kasing nagawa tsaka na-inspire sa mga kabataan so parang gusto ko na rin maging ganun na yeah. this pag pagtanda ko rin kuya. Yeah. All right. Ngayon, Denver, nabanggit natin kanina na getting to this point was a long journey. Matagal mong inintay opportunity na to. Ah, ikaw ba naniniwala na you made the right decision to join Lions Nation MMA na ngayon lalabang ka on a much bigger stage? Yes po kuya, talagang I believe na Ah, sila talaga yung right team para sa akin. oo. Denver, ngayon na naka-focus ngayon, 'di ba syempre sa roster ng Lions Nation MMA makikita natin na kung sino-sino, the who's who of Philippine Mixed Martial Arts. Pero ngayon, unti-unti, binibuild na nila yung future ng team. At binibigyan nila na a share of the spotlight yung mga new breed of fighters katulad mo. Ano yung pakiramdam na kayo na yung priority nila to build at makakuha ng ganitong klaseng opportunity? Ah, sa akin na parang halo-halong excited tsaka may pressure din kasi kailangan mo talagang ipanalo kasi yung kasama mo talagang mga veterano tsaka Mm. talagang champion kaya kailangan mo talagang Pag- gagawin mo lahat para lang manalo kasi parang kayo na yung susunod na sa kanilang mga yakap kuya. yeah. Ngayon, we touched on this topic kanina na ang tagal nyo kayong tatlo, ikaw, si Aaron, tsaka si John, matagal yung inintay na makalaro sa ganitong kalaking liga. Pero at the same time, gusto ko na malaman, gano'n ka kasaya na matagal kayo nag-intay, pero sama-sama pa rin kayong lalaban on May 25.
100% na masayang masaya kuya. Tas tatlo pa kami kasing lalaban. So may kasama ka, hindi ka lang nag-iisa. So ayun, talagang super excited kuya. So kailangan namin ipanalo tong tatlong laban. Ngayon, mapunta naman tayo sa makakalaban mo on May 25. Ito nga si Jason Miralpes na tinatawag na Dumagmang Warrior. I believe he's from the Bicol region. Kamusta? Kamusta yung assessment mo sa kanya as a competitor? Ano yung mga napag-aaralan mo na advantages o sabihin natin mga bentahin niya bilang isang fighter? Sa akin, nakita ko naman yung laban niya, lahat pinanood ko. So, ayun, may striking shots tsaka grappling. Pero yung kaibahan lang namin is yung training namin dito, parang mas mahirap. Tsaka yung mga yung mga ka-grappling mo tsaka ka-sparring mo is mga world champion. So, I think parang mas malaki yung advantage ko Ah, kisa kay Miralpes. ah. Ikaw naman, so yung sabihin natin yung quality ng training mo dyan sa Benguet, yun yung nagbibigay sa'yo ng kumpiyansa papasok sa laban na to against Miralpes. Opo kuya. Yan. Sobrang quality po kasi yung training dito. Oo. Ito nga si Miralpes, if I'm not mistaken, meron siya according to Topology, 2-0 yung record niya. Ano yung nakikita mong advantages mo naman bilang fighter na gusto mong gamitin sa laban nyo on May 25? Yung advantage ko is parang yung technique talaga eh. So, ah, parehas kami kasing may grappling saka may striking. So, I believe yung technique, ah, yung mga timing, tsaka yung mga strategy yung magpapanalo sa akin, kuya. Hmm. Ngayon, maibato ko lang sa'yo. Paano mo nakikita yung takbo ng laban nyo on May 25? Alam kong excited ka, pero paano siya tumatakbo sa isip mo? Sa akin, it's either knockout din or submission yung bagsak namin. So, ayun, kuya. Hindi tatagal ng Kailangan 3 mo, rounds. uh, oo, dapat huwag ko nang patagalin ng 3 rounds. Denver, of course, maraming interesado manood ng unang event ng Zeus Combat League on May 25 na gaganapin ulit sa SM North EDSA Skydome. Baka gusto mo silang imbitahan na manood. Ah, sa lahat ng gustong manood ah, sa laban ko, sa laban ng mga kasama ko, punta lang kayo sa Skydome, North EDSA, at doon tayo magkita-kita. Yan. Denver, maraming salamat sa oras and we wish you nothing but the best. Thank you, kuya. That's it for all of us here on the MMA Superfan. Don't forget to like, share, and subscribe, and also hit the notification bell to stay up to date with all the latest content from the MMA Superfan. Again, I'm Nisi Kashano with Denver Songaben. Till next time.